Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. Good morning mga kumarites. Alas 2 na nga pala ito na madaling araw. Kailangan na naman natin gumising ng maaga. Dadalawang oras nga lang pala mga kumarites ang akin tulog. Ewan, naninibago siguro dahil galing nga tayo sa panggabi. Nagprito na nga pala ako nitong tapa at naglabo na nga rin pala ako nitong itlog pansabinalot nga ng aking asawa. Nagsaing na nga rin pala ako ng kanin at naghahayin na nga pala ako. Pagka ganito nga sinasandukan ko na nga rin yung aking mag-ama para nga gigising na lang sila, ikakain na lang. Pagka ganito talagang pang umaga ko kailangan natin gumising ng maaga dahil alas 4 nga ang alis ko dito sa bahay. Syempre, kailangan ko pa nga magsaing at magluto ng kanilang uulamin, kaya kailangan dapat maaga. Samahan nyo nga ako at ito nga ang aking daily routine, lalo na pag may trabaho. Kaya ayoko talaga ng ganitong schedule, napupuyat tayo. Bukod nga sa puyat na, kulang pa talaga sa tulog. So ayan mga kumarites, hindi ko nga pala naubos yung kanin ko dyan dahil 2 itlog pa nga lang ibusog na nga ako. Dahil pamula nga nang uminom nga ako ng Gloaming Shape Detox, talaga namang feeling ko lagi ibusog na nga ako. Hindi talaga ako nakakaramdam ng gutom mga kumarites. Tapos pag napadami nga yung ating kain, matik yan, ilalabas natin agad. Totoo talaga yung sinabi ko sa inyo na 2 times a day ka nga tatawagin ng kalikasan. Kaya ang ginagawa ko nga pag nandito nga ako sa bahay, tsaka lang ako umiinom. Kagaya niyan, umaga ngayon pero hindi nga tayo iinom ng Gloaming Shape. Mamaya na nga lang yun pag awas ko. Kung dati-rati nga pag nasa trabaho ako, talaga namang kulang 4 na tinapay na baon ko. Pero ngayon nga kahit isang tinapay lang yung baon ko, busog pa rin ako. As in, kahit hindi ka nga kumain ng break time, hindi ka nga gugutumin. Ay kung nagda-diet ka nga at nagpapasting ka, uminom ka nga nito at panalo are. At ayan, pagkatapos ko nga kumain nagtoothbrush na nga ako. Tapos na nga rin ako maligo dyan. Pagpasensyahan nyo na nga yung mga nakasampay sa taas dahil nga naglaba ako kahapon. Ito naman yung routine ko pagkatapos maligo, nag-i-skincare muna tayo. Isang beses nga lang pala ako mag-skincare mga kumarites. Ito nga tuwing umaga lang pagkatapos ko maligo. Dahil pag gabi nga tinatamad na nga tayo maghilamos. Ganon din naman, kinabukasan maliligo din naman, mag-i-skincare din. Kaya ang ginagawa ko na lang pagkatapos na lang maligo. At syempre ang ginagamit ko nga lang palang skincare, walang iba kundi ang Rix. Ito nga pala yung Radiant Boost Clarifying Set ng Rix Skin. At in fairness naman at hindi nga ako na-allergy dito at hindi rin nga ako tinutubuan ng tagihawat. Basta pag hindi nga tayo tinagihawat, for the go nga tayo dyan. At ayan, pagkatapos nga natin mag-skincare, nag-uniform na nga rin ako. Lipstick lang ng kauntian at suklay ng kauntian. Araw-araw ganyan ang ating routine. Kaya minsan nga hindi ko na nga pinapakita sa inyo dahil nga paulit-ulit lang din naman. Hay Diyos ko, ang hirap talaga maging adult. Kaya dun sa dating batang ako, wag ka nang pumunta dito, napakahirap. Hoy, akala mo naman talaga, tara nang gisingin ng akin darling. Pag okay na nga ako, tsaka ako palang ginigising nga itong akin darling para makahusto pa siya ng tulog. Ihahatid nga niyan ako ng alas 4 na madaling araw sa terminal. Tapos gigising naman niya ng 5:30 para magpainit ng tubig ng aking anak dahil nga papasok pa sa school. Pero ang ginagawa naman na nila sa school nagpa-practice na lang para sa graduation. Kaya ako nagpapahatid nga din dito sa aking asawa dahil medyo malayo nga rin kung lalakarin mo. At ayan, ang per shuttle nga dumating na. Akala ko nga hindi na nga ako aabot pero umabot din naman at inantay nga ako ng shuttle. Hoy, talaga naman may pa-goodbye kiss pa. At para na nga ulit tayong hindi nagsuklay at nilipad na nga ng hangin ang ating buhok. Mamaya na nga lang ulit tayo magre-retouch pag naando na tayo sa company. At dahil 2 oras nga yung akin tulog dito na nga muna ako sa shuttle iidlip. At kahit papano naman nakakatulog kahit idlip lang. At ayan, nandito na nga tayo sa company at mananarbaho na naman tayo ng marangal. Kahit talaga minsan nakakatamad kailangan talaga nating manarbaho. Syempre, wala tayong pang Shopee kung hindi tayo mananarbaho. O, tandaan nyo yung red na teddy bear na yan, tinatandaan ko yan dahil ang kasunod niyan, locker ko na. O, diba, may palatandaan kung wala'y maliligaw. Malapit lang din naman yung akin locker doon sa bungad ng pintuan. Mas madali nga din pag uwian at malapit-lapit din. Syempre, pagkabukas ng locker, kinuha ko nga muna yung isang sapatos at ipapalit natin itong isang panlabas. Lagi ko nga palang nakakalimutan magpapalit ng sapatos, sira na naman. Hindi ka kasi pwede magpapalit ng sapatos kung hindi lang din naman sira na. Kaya kung walang sira yung sapatos mo at gusto mong papalitan, wasakin mo na, charot. Itong sapatos ko wala nang laba-labat, hindi ko na nga naiuuwi. Wala pa lang kasi akong kasabay na magpapalit ng sapatos, kaya naman kung sino magpapapalit dyan, baka naman sabay na tayo. Buti na nga lang din at walang amoy ang aking paa. Ay 1 taon na nga hindi napapalitan, buti na lang at hindi pa nag-aamoy daga, charot. At ayan, dito na nga nakasabit yung aking face mask para hindi ko na nga nakakalimutan sa bahay. Dito kasi sa loob ng company namin usong-uso pa rin itong face mask. Para daw hulaan nyo kung sinong maganda at hindi, charot. Ho, ang daming sinasabi, kita'y mag-retouch na. Hay
nako, hindi pa nga ako kapasok sa loob, napapagod na agad ako. Hay nako, kung alam nyo lang yung pagod ko araw-araw. Kaya minsan nga hindi na tayo nakakapag-upload ng mini vlog dahil tinatamad na nga ako. Yung pagkakadating sa bahay mas gugustuhin ko na nga lang manood ng TikTok. Sus, TikTok daw, sabay check out naman, charis. Ko, katagal namang mag-retouch na rin, kita'y maganda na eh. Kadami pang sinisilip sa mukha, maganda na naman. Labas, mga bashers. Oh, at dahil nga nakalimutan nga magpabango ayan, magpapabango muna tayo. Nga pala yung aking pabango, yung date night ng Sugar Dolls. Hindi nga ako mahilig magpabango pero ito nga ay paubos na. Fast forward na mga kumarites at tayo nga'y awas na naman. Ko, hanggang senior, ganyan ang ating style. Dito na nga ata tayo magkakapensyon kay brother. Ko, kita kinakausap pa bakit ako'y tinulugan mo. Sobrang nakakaantok naman talaga mga kumarites, lalo na kapag nasa shuttle ka na. Ganyan ang aking mga behind the scene. At dahil OT nga tayo at medyo traffic pa, ayan, inabot na nga tayo ng gabi. At ayun, sabi ko nga sa akin, darling, magsalang na nga ng pang-ulam niya bukas. Ay ayoko na nga lang din talaga magalit at ako'y pagod. Ay pagkaawas niya galing trabaho, ay ayun, harurot na naman sa kanyang manukan. Ang siste, hindi nakapagluto ng ulam, bumili ng barbecue at ayun na lang daw ang aming ulamin ngayon. O teka, tayo nakasalubong pa nga ng mga lumilibot. Shoutout nga pala kay Ate Lisa. May libot din pala dito sa aming subdivision. Kala ko'y wala eh. So ayun na nga. Di sabi ko'y okay, may pang-ulam na kami at may barbecue naman. Ang tanong ko sa kanya, bago ka ba umalis ay tiningnan mo kung may sinaing. O diba ang galing, hindi tiningnan. Di ang nangyari, walang sinaing. Ay di yung bahaw ang aking kinain at magluluto pa lang sila ng kanin, nakakainin nila. Ho, manok pa more. Bukas, gayan uli. Natambay pa doon sa manukan, may mga bantay naman doon. Natambay pa ka ikaw doon, may mga bantay naman doon. Pwede naman sumilip na. Hindi po okay sa isa, baka nung mamaya. Kaga, ano ba sa mga gris? Sabi, ba't hindi malamig? Baka binulot. Ito. Binulot yan. Binulot nga. Sasaksa ko lang eh. Gano'n ako ito. O, diba? Napagod ka ngayon? Ano nyo dito, tapa? Ha? Tapa nyo dito, tapa? Tapa. Diba, napagod ka ngayon? Ayaw mo nang iintindihin ang pagkain bago manukan? Agad dumating. Walang sinaing. Bumili ng ulam. Walang sinaing. Sigat mo ng ulam bukas, ha? Sigat mo ng ulam. Ito na kay Mama ng Shanghai. Sinakain bahaw. O diba mga kumarites, masyadong ginagalingan itong aking asawa, kaya sabi ko sa kanya ay magbukas nga siya nitong aming bigas. O sa mga hindi pa bayad sa bigas dyan, magbayad na po kayo. Ay syempre bago nga kami kumuha ulit kay kuya ng bigas, ay sigurado dapat bayad muna yung una naming kinuha. Dahil dapat pag naubos yan, kailangan bayad na kami para makakuha ulit kami. Walang kapakapatid dito, basta negosyo yan. Kaya ang ginagawa namin mag-asawa ay hati nga kami dito sa pagbabayad sa bigas. At syempre habang kumakain nga ako ay nagtimpla na nga ako nitong aking gloaming shape. Parang desidido na kasi ako magpa-sexy ulit. Charot. Napaibig man din ako ng maalat kaya napabukas nga ako nitong manghuan. Naalala ko na naman yung cropek na nakikita ko lagi sa TikTok. Chichirya nga yun na malaki na lagi ko na lang nakikita sa mga content creator. Masarap daw. Nasa 140 plus nga yun. Konting-konti na nga lang ay mapapacheck out na naman tayo. At habang sumasagap nga ako ng chismis, binigyan nga ako nitong aking pamangkin ng mangga. O diba, habang namamahinga tayo ay kumakain tayo ng mangga. At ayan, itong aking pamangkin ay walang sawa din sa kinakakain, kaya naman ang katawan bilog na rin. At ayan, congratulations nga pala dito sa aking pamangkin, pati na rin kay Kuya Nash dahil parehas nga silang may honor. Like, yung iniinom mo, pampaano yun? Kasama sexy na. O diba, usyosera na ay napakadaldal pa. Lagi niya kasing nakikita tuwing hapon nga ay nagtitimpla nga ako ng ating blooming shape. Ay talaga namang ilalaban ko yun pag hindi pa naman ako pumayat niyan. So ayun lang naman mga kumarites ang ating vlog for today's video. Asahan nyo na minsan na nga lang ako mag-upload ng ating mini vlog dahil nga tayo tinatamad na. So ayun lang naman mga kumarites. Thank you for watching. Bye!